For today's video mga ka-commander, dito tayo ulit ngayon sa Etikan upang ibigay sa inyo ang tip kung paano ang sekreto sa pagpaparami ng itlog. Ayun. Pakipollow naman po yung Facebook ko tapos yung YouTube channel ko, paki-subscribe po. Salamat po sa pagpapatigas ng eggshell. So mga ka-commander, ito yung hapon na binidyo ko si Tita Nate. Siya po yung nanay na may-ari si Tita Nate kasi si Erwin ay nagtrabaho na para makaipon at makakuha siya ng sariling itik. So ayan, ito po yung hapon kung saan pinasto na ni Tita Nate yung itik doon mula sa ilog papunta doon sa kanilang kubol sa panggabihan or sa gabi dito nila kinukulong yung mga itik nito mga commander upang sila ay mangitlog. So mga commander, kung nagpapansin yan, masaya yung mga itik, so hindi stress kasi nga maganda yung pinaglalangoyan nila doon sa ilog. At bukod doon may mga tinutuka pa na water lily mga commander. Ayun, yung water lily na yun mga commander ay additional na patuka sa mga itik at may benefits pa yun para yun daw ay tumigas ang kanilang mga eggshell. Kung sa mga ano nga naman tawag yan, kung sa mga feeds pa naman, kahit nasabing maganda pero hindi pa rin gaano daw matibay yung eggshell niya. Siyempre maganda ang feeds, kaya lang yung quality ng eggshell niya ay kailangan pa rin talaga ng ibang nutrients katulad ng mga ganyan, mga alcohol kung sa palayan or dito sa ilog ay yung water lily. Mga commander, ayan po yung kulungan nila sa agape. Yan po sila nangingitlog. So si ate, hi, shoutout kay ate at kay Tita Nate, ayun. So tuwing hapon kasi tinutulungan ko si Tita Nate upang ipasok yung kanilang mga itik doon sa kulungan sa panggabihan upang doon sila mangitlog at hindi sila kumalat mga ka-commander. Mga commander, si Tita Nate at nagchika-chika sila ng kanyang friend. Ayun na friend talaga. Nandito naman ako ngayon ng picture upang ma-flex yung ano ni Tita Nate. So ayun mga commander, kung napapansin nyo, di ba nakahanda na yung mga planggana upang alagan na Tita Nate ng patuka. So sa mga ganun ka commander, matipid na ang pagpapatuka nito kasi nga dati nung unang salang dito sa 1,500 na breeder na itik na ito, dati ang patuka nila ay nasa 3 sako. Ngayon mga commander, 2 sako na lang ang naubos araw-araw. So nag-less ng 1 sako, yun na nakakatipid na sila ng 1 sako. And imagine, di ba 700 yung itlog times 700 lang yung itlog. So tara, let's go. Yan, good morning guys, no, nandito ulit tayo ngayon sa Etikan. Kaso si Erwin wala na. So si Erwin nagpanibagong naman, hanap buhay. So daw siya mag-iipon para magkaroon siya ng sariling itikan. So kung nakita nyo, ayan, ito na yung itik na pinapatuka ngayong umaga. Yun ang dami. So okay talaga ang kitaan dito sa pag-iitik mga commander. So sobrang okay. Kaya mo nadadagdagan yung itlog niya every night. Basta pagkasikaso lang na maganda, talagang bibigyan ka ng magandang itlog. So nakikainggan niya talagang magkaroon ng itikan, lalo na po dito sa gantong area. May area akong ganito, napakaganda. So yan, ang patoka nila mamaya titingnan natin kung ano yung sa mga tip na kung ano yung patuka para gumanda yung itlog. So iano natin mamaya, kukunan natin ang camera, yung sako, para halimbawa na kayo gusto nyong magkaroon ng alaga ng itik, ay alam nyo na kung ano yung papatuka nyo. Tapos yung mga water lily na yun mga commander, yung water lily maganda yan mga commander na pampatigas ng itlog, pampatigas ng eggshell. Kahit feeds yung patukan nyo, ito yung ginagamit kasi nila, yung water lily. Ayun, teka lang. Ayun mga commander, ito yung sikreto nila. Yung water lily na yan, dinadala nila dito para kanilang tukain o kainin. Yun ang isa sa sikreto ng mga taga Oriental Mindoro. Pinapatuka nila ng water lily mga ka-commander. So ayun sa mga gusto mag-itikan, sa mga taga Luzon dyan, kasi kami dito ang location po namin Oriental Mindoro. Ayan, ang kanilang combination po ay yung feeds tapos yung water lily nito. Ayan, ito po yung itik nila. Ayan, napakarami. So pupunta natin yung yung nag-itlog. So ulitin ko po yung pinakang technique nila sa pagpapaganda ng itlog, kasi hindi lang rin basta-basta itlog, kasi pag alimbawa feeds nga naman ay medyo manipis yung yung kanyang eggshell. Pero itong mga taga Mindoro nakakuha ng idea, yung mga water lily nito, kasi ito maraming water lily. Yan ang pinapatuka nila sa tikitik para yung eggshell ay tumigas. Ayun, ito yung mga etikan. Ito yung mga technique. Tapos yung sako ng feeds mamaya bibidyoan ko para
magkaroon kayo ng idea kung ano yung patuka nyo pag kayo nag-alaga kayo ng itik, at sa Luzon man kayo sa saan mang lupalop ng Pilipinas, ay may idea kayo kung ano yung pwede nyo ipatuka. Yari ka Tet, nakaano ka na Tet sa ano. Ayan si Matet nga na nag-ano, siya ang busi ngayon, nakakalat naman yung itlog oh. Ayun, so ayan, ito yung mga itlog ng itik ngayon. Ayan, nakakalat. Tapos dito, napulot mo na yung Tet sa ano, loob. Ayun no, naka-isang crates. Mukhang marami ngayon ah. Wala pang lagayan, ubusan pa ng lagayan. Dito pa lang ito. Parang nag-video ka. Mas marami ngayon no. Sa loob. So mga ka-commander, mas marami daw ngayon yung itlog. Kung nakita nyo, ayan, mapupuno na, tapos marami pang dadamputin. So mas marami pang good. At kung nagpapansin nyo, ayan, ito yung sinasabi ko, kapag pinakain ng water lily, maganda yung eggshell niya o matigas. Yan, sa mga nagtatanong kung paano magpatigas ng eggshell, ay yung water lily po, isa pa po sa pampatigas ng eggshell niya. Pag sa pastulan daw ay kuhol, pero dito sa ilog kasi wala ganong kuhol dito, ay ano po, water lily pong pinakang paano nila. Yan po, ito yung mga reject, yung nakakalat dito. Yan, ito reject. Hindi naman siya as in reject, ito ay ang presyo niya. Kung ang presyo ng ang good ay 10, ito ay 9, kaya nasabi reject. So may bawas lang na piso, pero good pa rin yun, di ba? Ito. So ang sabi ni paring Mark ay ano daw, mas marami daw ngayon na itlog. Itong nasa labas daw, ito yung pang itlog na maalat. Yun, so apunta naman natin yung ano, yung sako ng patuka. So dito naman sa ano mga commander, patuka, ito po yung kanilang ginagamit. Ayan. Teka lang po, ay babaligtad natin yung camera. Ito po. Ayan, Cherox, baka naman. Ayan, Pro 8 cent, safe feed and safe food. Safe feed for safe food. Ayun, sabi ng ano ng Cherox. Cherox, baka naman. Ito pa yung pinapatokan nila sa itik dito sa Oriental Mindoro. Hindi ko alam kung saan galing ito, pero I think mga Pampanga galing to, or Bulacan. So ayan, ito po ang kanilang pinapatokan dito. Kaya gumaganda po yung ano, yung tawag yan, itlog. Yan, ito yung pinapatokan nila, at siguradong madaming mga itlog ang mga itik dahil dito sa Cherox. Ito Cherox, baka nanonood ka. Ayan po. So mga commander, hanggang dito na lang. Yun po yung mga tip ha. Yung water lily pag nasa ilog ka, at maraming water lily sa ilog nyo. Tapos itong Cherox, pag nasa ano naman po, pag nasa palaya naman po, yung hold down, yun yung pampaganda ng eggshell. So hanggang dito na lang ang pagko-covered ko, at sana nakabigay ako ng kaalaman tungkol sa patuka, tungkol sa pagdiskarte sa eggshell. Take note po, kailangan daw po ng itik ay malinis yung iniinom na tubig, o hindi po siya stock water katulad po ng ganito, running water po yung ilog na ito. Kaya isa rin po sa nagpapaganda ng tawag yan, kondisyon ng itik para mangitlog. So hanggang dito na lang mga commander.